Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is November 8, 2025, and our topic is all about ikaw ba ay marunong o matalino? So our concept is all about wisdom and knowledge. So ang wisdom ay higit pa sa talino o kaalaman natin. So ito ay ang kakayahang makita ang buhay mula sa pananaw ng Diyos at mamuhay ayon dito. So habang ang katalinuhan ay tumutulong sa atin para maunawaan ang mga katotohanan, ang karunungan naman ay nagtuturo kung paano gamitin ang mga ito para parangalan ang Diyos at gumawa ng tama. So ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa paggalang at takot sa Panginoon. At ito ang nagtuturo sa atin ng kababaang loob, tamang pag-unawa at pagsunod. So our Bible readings for today is all about Proverbs chapter 9 verse 10, ASND version. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ang simula ng karunungan, ang pagkilala sa banal na Diyos ay pag-unawa. So dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is many people are intelligent but not wise. So alam naman natin na maraming tao ang matatalino sa pag-aaral at sa mundo pero kulang sa karunungan ng Diyos. So pwede kang magkaroon ng mataas na IQ pero wala kang takot sa Diyos. Mali pa rin ang desisyon natin. So, ang tunay na karunungan ay nakikita sa tamang pamumuhay, hindi lang sa talino or hindi lang sa matalinong pag-iisip. Second is intelligence is the capacity to acquire knowledge. So, ang katalinuhan ay kakayahang matuto ng bagong bagay, ideas at information. So, mahalaga ito para magtagumpay sa buhay, pero limitado lang ito kung hindi natin ito gagabayan or ginagabayan ng Diyos. So, ang talino kasi ay nagbibigay ng kaalaman, pero hindi nito tinuturo kung paano gumawa ng tama. And lastly is wisdom is applying knowledge in God's way. So, ang wisdom ay paggamit ng kaalaman ayon sa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin po nun, hindi lang natin alam kung ano ang tama, kundi ginagawa rin natin ito sa ating salita, gawa at desisyon. So, ang taong marunong ay hindi lang nagtitiwala sa sariling pag-unawa, kundi sa karunungan ng Diyos. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is seek both knowledge and wisdom. So, magandang matuto tayo ng maraming bagay, pero mas mahalagang hanapin ang karunungan ng Diyos. Kailangan magbasa tayo ng kanyang salita at manalangin para maunawaan natin kung paano ito isasabuhay. So kapag pinagsama natin ang talino at karunungan, is nagiging matatag at matuwid ang ating buhay. Second is submit your will under God's will. So syempre maging handa tayong isuko ang ating mga plano at desisyon sa Diyos. Dahil ang karunungan ay nagsisimula kapag natuto tayong magtiwala sa kanyang kalooban kahit hindi ito tugma sa gusto natin. So kapag ang Diyos ang nasusunod, laging may kapayapaan at tamang direksyon ang ating buhay. And last is simplify life by always choosing what is right. So syempre, madalas naging komplikado yung buhay natin dahil sa maling desisyon natin. So pero kapag lagi nating pinipili yung tama, nagiging payapa at malinaw ang ating landas. So, ang karunungan mula sa Diyos ang nagtuturo sa atin kung paano mabuhay ng simple, matuwid at may kaligayahan. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why does life become more complicated when we fail to choose what is right. So, nagiging komplikado ang buhay natin kapag hindi natin pinipili yung tama dahil ang kasalanan ay nagdudulot ng gulo, guilt, at problema. So, kapag lumalayo tayo sa karunungan ng Diyos, is nalilito tayo sa ating mga desisyon at nawawalan ng kapayapaan. Ngunit, kapag pinili kasi natin sundin yung tama kahit mahirap, nagiging maayos at magaan ang takbo ng ating buhay dahil alam natin kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang. So, natutunan ko sa devotion na ito na hindi sapat ang maging matalino lang, dapat ay marunong din ako sa paraan ng Diyos. So, ang karunungan ay hindi lang sa isip, kundi sa puso at gawa natin. Dahil sa bawat desisyon, pipiliin nating sumunod sa Diyos dahil alam natin siya lamang ang tunay na nagbibigay ng tamang direksyon at kapayapaan. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa karunungan na nanggagaling sa inyo. Lord God, turuan niyo po kami hindi lang maging matalino, kundi maging marunong sa aming mga desisyon at gawain. Lord God, naway laging sumunod ang aming isip at puso sa iyong kalooban upang mamuhay kami ng may kapayapaan at katwiran. In Jesus' name we pray. Amen.